Sa ating nagdang video, ating pinag-usapan yung patungkol kay Reggie Bullock kung saan siya'y bumili ng isang isla at kanyang ginawang resort at syempre isa sa kanyang mga negosyo. Sa ngayon naman itong si Junior Bridgeman, isang former NBA player na naglaro ng halos 12 NBA season sa liga simula 1975 hanggang 1987. Kumita lang po siya ng nasa mahigit kumulang $3 million. Well, sa ngayon kung ating ikukumpara, napakaliit po yan. Pero syempre sa kanyang kapanahunan ay malaki na yan. Gayon pa man mga idol, kung ikukumpara sa ibang mga star player noon, napakaliit lamang po ng kanyang kinita. Pero ito ang kanyang ginawa kung bakit umabot na ng nasa $600 million ang kanyang kayamanan o net worth sa ngayon mga idol. Ito ang kanyang ginawa. Pagkatapos ng kanyang career sa NBA ay naging negosyante po siya. At ito pa, mayroon siyang nasa 450 plus na mga franchise ng Wendy's and Chili. Grabe, napakarami noon mga idol ha. Samantalang naging distributor din po siya ng Coca-Cola sa halos 3 states at pati sa Canada. Binili din niya ang Ebony and Jet magazine. Nakabilang din po sa kanyang mga pinagkakakitaan at syempre sa kanyang mga negosyo. Sa ngayon mga idol, napalaki niya ang nasa 3 million career earnings niya sa $600 million. At siya'y sumasabay lamang kay Jordan, Magic Johnson at LeBron na mayroong ganyang kalaking kayamanan. Sa NBA talaga mga idol, hindi po talaga importante kung maliit man o kung malaki man yung kinita mo. Merong mga ibang mga star player na malaki ang kanilang kinikita pero hindi naman sila marunong gumamit o humawak ng pera. Itong si Junior Bridgeman mga idol, 3 million lang napalaki niya sa $600 million. Dapat talaga na marunong kang gumamit, humawak ng pera, mag-invest, magnegosyo. Syempre bilang isang NBA player ay hindi naman talaga panghabang buhay po yan. Kaya dapat meron kang backup, meron kang negosyo. Sa ibang balita naman, legit po sa ngayon mga idol ang impormasyon galing mismo kay Kendrick Perkins na itong Detroit Pistons ay nagpapakita ng interes kay Anthony Davis at ito po yung pinakamalapit sapagkat handa rin naman ang Dallas Mavericks na siya'y pakawalan sa tamang presyo lamang. Sa ngayon mga idol, na kahit na kung tutuusin star player level itong si Anthony Davis ay hindi po mahihirapan itong Pistons sapagkat mababa lamang ang kanyang value kaya siguradong sila'y makaka-negotiate patungkol dito. Pero magiging red flag lamang to sa Pistons kung sakaling si Jalen Duren ang kanilang hihingin ng Dallas Mavericks. Oo, hindi mo mapapakinabangan si Davis kung siya'y injured pero kung sakaling healthy, aba, mamaw to. Malaking numero ang kanyang kakamadahin. Sa ngayon, ano ang komento mo na mayroong gagawing pagbabago ang Pistons sa kanilang team? Payag ka ba dito o hindi? Sa ating huling balita, eto naman ang kasagutan ni Coach Steve Kerr sa kanilang laban versus Portland Trail Blazers. Sa ngayon, inamin mismo ni Coach Steve Kerr na mayroong something sa kanilang starting lineup. Especially, small ball lineup ang kanyang ginagamit. Sa ngayon, ay kanyang ilalagay na sa starting lineup si Quentin Post o pwede rin daw si Jackson Davis. Sa ngayon, siya ay gagamit ng 2 big man na kombi sa kanyang team. Pwedeng si Davis at si Green, pwedeng si Post o si Al Horford. Pero kung tutuusin, matagal ng problema po ito. Hindi ito bago mga idol, hindi po ito ngayon lang. Kaya dapat noon pa man, ito hoy na solusyon na hindi talaga nag-work out ang small ball lineup. Kailangan nila ng mga big man dyan.